Ang batang babae ay isinakripisyo at inapon sa lawa, at ang kanyang ina ay binugbog hanggang sa mamatay ng mga taga-nayon nang subukan niyang iligtas ang kanyang anak. Nanumpa ang dalaga na kahit maging multo siya, hindi niya patatawarin ang masasamang taong ito. Nagkatotoo ang hula ng isang manghuhula para sa anak na babae ng punong ministro. Ang batang babae ay nagkaroon ng kapalaran ng isang phoenix, ngunit mayroon ding isang babae sa isang kalapit na nayon na may parehong kapalaran. At ang horoscope ng babaeng iyon ay mas mataas pa sa anak ng Prime Minister. Hanggat nabubuhay ang dalaga, hindi magtatagumpay ang anak na babae ng punong ministro. Kaya, inutusan ng asawa ng punong ministro ang punong nayon na humanap ng paraan para patayin ang dalaga. Ngunit maswerte ang dalaga, naanod siya sa pampang ng alon. Nang magising ang dalaga, nalaman ng batang babae na sinusubukang abusuhin ng isang utusan ang babae. Ang batang babae ay nagpumiglas at sumigaw ng tulong, ngunit sa ilang na lugar na ito. Kahit sumigaw ng malakas ang dalaga ay walang makakarinig. Sa sandaling ito, dumampot ng bato ang dalaga at ibinato sa katulong. Sa pag-alala sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ina, na binugbog hanggang sa mamatay dahil sa pagligtas sa kanya, galit na binugbog ng dalaga ang alipin. Natigil lang ang dalaga nang makaramdam ng panghihina. Sino ang nakakaalam, sa susunod na segundo, mamamatay ka na. Sa susunod na pumatay ka ng tao, huwag kang gumamit ng bato. Hindi lang mahirap pumatay ng tao. Ang mga kalaban ay madaling magalit. Guro, paano mo ako tuturuan kung paano pumatay? Tinuturuan kita kung paano pumatay. Dapat itanong mo kung bakit kita niligtas. Kung gayon, bakit mo ako iniligtas kanina? Ang tapang mo para tanungin ang prinsipe. Lumabas na ang nagligtas sa kanya ay ang ikalimang prinsipe. Sa pamamagitan ng jade pendant na dala ng ikalimang prinsipe, agad na nakilala ng batang babae ang pagkatao ng lalaki. Kumakalat sa mga tao na iniimbestigahan ng ikalimang prinsipe ang kaso ng korupsyon ng punong ministro. At ang pumatay sa kanyang ina ay ang may bahay ng punong ministro. Gusto niyang matuto ng mga kasanayan para makapaghiganti para sa kanyang ina. Hanggat handang turuan siya ng ikalimang prinsipe, handa siyang magbayad ng kahit ano. Ngunit sinabi ng ikalimang prinsipe, mayroon siyang utos na kasal sa anak na babae ng punong ministro. Kahit gusto niyang tumulong, wala siyang magagawa. Ngunit sinabi ng batang babae ng diretso na hindi gusto ng ikalimang prinsipe ang anak na babae ng punong ministro. Kung hindi, malapit na ang kasal, paano siya makakarating sa ilang na lugar na ito sa dahilan ng pag-iimbestiga ng kaso? Nakita ng ikalimang prinsipe na matapang at maingat ang batang babae. At ang kanyang mukha ay kahawig ng unang asawa ng yumaong punong ministro ng 80%. Kaya sumang-ayon siya sa panukala ng batang babae at pinayagan siyang magpanggap bilang nawawalang pangalawang anak na babae ng punong ministro 10 taon na ang nakalilipas. Para magpanggap na kamag-anak sa punong ministro. Ngunit ang tato sa mukha ng batang babae ay isang napakasakit na bagay. Sinabi ng doktor na malalim na ang tato sa balat. Kung gusto itong alisin, kailangan munang gamitan ng puwersa para tanggalin ito. Pagkatapos ay gamitin ang kanyang natatanging gamot. Maghihilom ito sa loob ng 1 buwan. Nang marinig ito ng batang babae, walang pag-aatubili niyang kumuha ng punyal at putulin ang kanyang mukha. Dapat siyang maghayganti para sa kanyang ina. Makalipas ang ilang buwan, makinis na nga ang balat ng batang babae. Matiyag ang tinuruan ng ikalimang prinsipe ang batang babae ng iba't ibang sining, musika, kaligrapya, at pagpipinta, lahat. Hindi nagtagal, natapos na rin ng batang babae ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na pagsisikap. Nang makita ng ikalimang prinsipe na handa na ang batang babae, sinimulan na niya ang unang hakbang ng plano. Dalhin mo ito. Ngayon, nagdarasal si Empress sa Jamie Temple. Humanap ng paraan para makalapit sa kanya. Guro, ahas na may lason ito. Isa lang itong ahas na may lason. Natatakot ka, napakawalang silbi mo. Nasayang lang ang mga araw na pagtuturo ko sa iyo. Madaling bumalik sa palasyo. Teka. Guro, hindi ako natatakot. Hayaan mo akong pumunta. Dapat akong maghayganti. Song Linyaw, hindi nga ako nagkamali sa iyo. Pagbati sa kamahalan na Empress. Ikaw ay. Tawagin ng Imperial Physician. Tawagin ng Imperial Physician.
Ang batang ito, kamukha siya ng aking yumaong kapatid na babae. Lan Kui, sa tingin mo ba siya talaga si Yuer? Hindi po ako nangangahas magsalita ng walang katiyakan. Kamahalan. Gising ka na. Ginang. Nasaan ako? Hindi mo ba naaalala? Nalasan ka sa ahas para iligtas ako. Binibini, bakit ka biglang sumugod para iligtas ako? Medyo nakakahiyamang sabihin. Pero mula pagkabata, hindi ko nakita ang aking ina. Sa panaginip ko lang nakita ang kanyang hitsura. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngayon nang makita-kita, pakiramdam ko kamukha mo ang aking ina. Hindi ko napigilan ang sarili ko na umiyak. Bakit ka tumatawa? Ikaw ba talaga si Yui? Tinalikuran mo ba ang iyong tiyahin? Ying Luo, ito ang kamahalan na Empress. Ye Lingyo, isang karaniwang tao, bumabati sa Empress. Pagbati sa kamahalan na Empress. Karapat-dapat akong mamatay. Ang mga sinabi ko kanina ay pawang kalokohan lamang. Ang kamahalan na Empress ay marangal at mahalaga. Hindi ako nangangahas na makipag-ugnayan sa kamahalan. Hindi magkakamali si Ying Luo. Lan Kui, bilisan mo at ipaalam sa punong ministro. Sabihin mong natagpuan na ang pangalawang anak na babae. Opo. Kumusta ang imbestigasyon? Sinuri ng mabuti ng kamahalan. Hindi tinanggalan ng pangil ang ahas na may lason. At ang binibini sa loob ay talagang nalason sa ahas. Hindi siguro niya sinasadya na lapitan kayo. Oo. Napakaswerte naman ng aksidente. Chingsong, huwag mong tanggalan ng pangil ang ahas na may lason sa susunod. Dahil nagpapanggap tayo, dapat nating gawin ng buo. Ang pagiging malapit sa kamatayan ang hindi magdudulot ng hinala. Kakadating lang ng balita mula sa Hongshan Village. Patay na ang hamak na babaeng nakikipagkumpetensya sa iyo para sa kapalaran ng Phoenix. Ranga, sa susunod. Kailangan mo lang mahuli ng mahigpit ang puso ni Prince Ling. Alam ko, hindi ako bibiguin ni ina. Ginang, nagpadala ng mensahe ang Empress mula sa palasyo, sinasabing may mahalagang bagay. Naghihintay na si Master sa harapang bulwagan. Magmadali na rin kayo. Master, ano kaya ang pakay ng kamahalan na Empress? Nagpadala ng mensahe ang kamahalan. Sinasabing natagpuan na raw ang pangalawang anak. Kung gayon, pumili tayo ng araw para sunduin siya pauwi. Ano? Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ganoon. Paano naman? Magandang balita ito para sa ating pamilya ng punong ministro. Tiyak na sasalubungin ko ang pangalawang anak ng Marangya. Ang batang babaeng ito ay nawala sa loob ng 10 taon, ngunit hindi pa pala patay. Isang ligaw na batang babae na lumaki sa labas. Hindi man lang siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ng anak ko. Ngunit Ranga, huwag mong kalimutan, anak siya ng unang may bahay. Ako, ang iyong ina, ay isang kerida lamang. Kung tutuusin, mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa iyo. Ina, huwag kayong mag-alala, pagbalik niya. Ipapaalam ko sa kanya na kahit lumipad sa sanga ang isang pugo, hindi pa rin ito magiging phoenix. Kamahalan, narito na tayo sa pamilya ng punong ministro. Tingnan mo ang pananamit ng pangalawang anak na babae. Hindi man lang siya kasing ganda ng mga yaya sa ating palasyo. Para siyang pulubi. Hindi man lang siya 1/10,000th of a nanogram ating ikatlong anak. Labis na kayong nag-aalala, ina. Isa lang siyang putik na tinatapakan ng mga tao. Paano siya may kukumpara sa akin, isang anak na babae ng ginto at jade?
Malugod na pagbati sa pangalawang binibini na bumaba sa karwahe. Hindi siya ang pangalawang binibini. Kung gayon, nasaan ang pangalawang binibini? Ah. Wow. Kaya pala siya ang pangalawang binibini. Ang ganda niya, parang diwata mula sa langit. Mas maganda pa siya sa ikatlong binibini. Ikaw ba si Yelingyu? Tulad nga ng inaasahan, isang ligaw na batang babae mula sa kanayunan. Tingnan mo ang hitsura mong mapula-pula. Hindi ka man lang mukhang anak ng mayaman. Huwag mong dalhin dito sa bahay ang mga walang kwentang natutunan mo. Dudurugin mo ang reputasyon ng pamilya namin. May niyang-niyang, may niyang-niyang, hindi pa ba kayo bababa? Huwag kang magmadali. Mukhang nagdududa pa rin siya sa akin. Ikaw siguro si nakababatang kapatid na Rong, tama. Nasaan sina ama at ina? Nasa likod lang ng pintuan sina ama at ina. Pero 10 taon kang nawala, hindi mo sila napagsilbihan. Bago ka humarap sa kanila, hindi ba dapat na magbigay galang ka muna sa kanila? Ina. Anak niyo pong makasalanan. Patawarin niyo po ako sa pagkilala sa kaaway bilang magulang. Yeling yun, nagbibigay galang po sa mga magulang. Pagbati po. Ha ha ha. Ang nakakatawa naman ng ligaw na batang babae mula sa probinsya. Aso ang kinilalang ama at ina. Nakakatawa talaga. Ha ha ha. Pero ate. Huwag kang magdamdam. Malay mo, ang maaga mong namatay na ina ay muling nagkatawang tao bilang asong ito. Nakababatang kapatid, kung ayaw mo sa akin, bakit kailangan mo pa akong insultuhan ng ganito? Kamahalan, hindi pa nakakapasok si MS, Song. Bakit hindi pa bumaba ang kamahalan na Empress para tulungan siya? Huwag kang magmadali. Ang kamahalan na Empress ay mapagduda. Hindi siya basta-basta maniniwala sa pagkatao ni Song Yunyao. Maghintay muna tayo. Alam ko na sinusubukan ng kamahalan na Empress si MS, Song. Gusto niyang harapin niya si Ye Kunlun ng mag-isa. Kung malalagpasan niya ito, magiging karapat-dapat siyang maging pamangkin ng kamahalan na Empress. Hindi naman siguro. Ang kapatid ng kamahalan na Empress ay isang mahinang babae. Babaeng mahinahon at malambot ang puso. Pero ate, kailangan na nating kumilos. Huwag kang magmadali, ate. May regalo pang inihanda ang mga magulang para sa iyo. Regalo mula sa mga nakakatanda. Ate, tumayo ka lang para tanggapin. Haha. Yeling yun, tandaan mo ito. Pagkatapos mong makapasok sa pamilya ng punong ministro, magpakabait ka. Kapag kinausap kita, kailangan mong lumuhad at makinig. Kapag sinaktan kita, kailangan mong ailapit ang mukha mo para saktan ko. Kapag hindi ka sumunod sa akin, papatayin kita. Matutulad ka sa maaga mong namatay na ina. Pareho kayong ambisyosa na hindi marangal. Ako lang at ang ina ko. Ang tunay na may-ari ng pamilya ng punong ministro, naintindihan mo. Nakakalimutan mo na ba ang iyong mahal na ate? Hindi mo pa rin ba mapigilan ang sarili mo? Kamahalan na Empress. Ang pinakamagaling na babae sa kabisera. Yun pala kasing tanga ng baboy. Bastusan. Nandito na ang kamahalan na Empress, hindi ka pa ba luluhod? Oh. Kamahalan na Empress. Pagbati po sa kamahalan na Empress. Kamahalan, mabuhay po kayo magpakailanman. Tumayo ka na. Salamat sa kamahalan. Yes, Yangbo. Yeah, family. Napakagandang asal. Anak na babaeng hindi marunong magpakabuti. Masama ang intensyon, walang galang magsalita. Pinagtatawanan tayo ng mga tao sa labas. Mga walang silbi. Unang araw pa lang niya sa bahay, nagdulot na siya ng gulo. At ikinagalit pa ang kamahalan.
Mga bantay. Kaladkarin niyo siya palabas at hampasin ng 30 beses. Panginoon. Kamahalin, maawa po kayo. Master, maawa po kayo. Lumaki po si pangalawang binibini sa probinsya. Kaya normal lang po na wala siyang pinag-aralan. Huminto kayo. Ye Bingzang, maraming taon no alay ang anak mo. Ngayon na nakabalik na siya sa bahay at nasaktan, bilang ama. Hindi mo man lang kinlaro ang sitwasyon. Agad mong sinisi si Yui. Ano ba ang nasa isip mo? Ang ina ni Yui ay malapit na kamag-anak ko. Si Yui ay mismong pamangkin ko. Ye Huanrong, itong ligaw na batang babae. Sinabi pa na si Yui ay isang pugo, isang maruming hayop. Ang maliit na bagay na ito ay dahil sa hindi nyo pagtuturo sa pamilya Ye. Ang malaking bagay naman ay hindi nyo paggalang sa akin. Karapat dapat kayong parusahan. Hindi po namin sinasadya. Hindi po namin sinasadya. Kamahalan na Empress, magpakita po kayo ng awa. Pagkatapos pong tanggapin ni may bahay sa Lingyo. Araw-araw po siyang nagtatrabaho ng husto. Kaya nagkasakit po siya. Naawa lang po sa akin si nakababatang anak kaya nagawa niya iyon. Pakiusap po, kamahalin, maawa po kayo sa kanya dahil sa kanyang pagmamalasakit sa akin at sa kanyang murang edad. Kamahalan na Empress, kamahalin, maawa po kayo. Biro lang po ng magkapatid, huwag niyo po sanang seryosohin. Hindi po. Kamahalan na Empress, huwag po kayong magalit sa ganitong maliit na bagay. Makakasama po sa inyong kalusugan. Tiyahin, ama, tama po sina ina. Bata pa po si nakababatang kapatid. Nagbibiruan lang po kami ni Yui ngayon. Pakiusap po, tiyahin, patawarin niyo po si nakababatang kapatid. Tumayo na kayong lahat. Salamat po, kamahalan na Empress. Mabuti naman, anak, naghirap ka sa mga nakalipas na taon. Naghanda ng regalo ang ina para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Mga bantay, ang tela ay maliwanag ang kulay. Magandang gawing damit. Ito ay Wowanbo Fire Illusion Cloth. Ina, pinaghirapan niyo po. Salamat po, ina. Yui, sinasabi mo lumaki ka sa probinsya. Ang Wowanbo na ito ay mamahaling gamit na mahirap hanapin. Paano mo nakilala ito sa isang tingin lang? Ganoon nga. Tama, ikaw na galing probinsya. Paano mo makikilala agad ang Wowanbo? Alam ko na. Isa kang impostor, tama. Nawala ang ate ko, kaya nagpanggap ka. Gusto mong maging anak ng mayamang pamilya ng punong ministro, tama? Opo. Kamahalan na Empress, simula nang mawala si Yui, nag-alala at nag-isip ng malalim ang ama. Hindi siya makatulog o makakain. Gusto na nga niyang ipagpalit ang buhay niya para lang maibalik ang anak. Ngayon, salamat sa tulong ng kamahalan, natagpuan na ang anak. Mahalaga po ang dugo ng pamilya ng punong ministro. Hindi dapat magpabeya. Mas mainam na magsagawa ng blood test para sa pagkilala ng magkamag-anak. Para makumpirma ang pagkatao ni Yui. At para makilala siya bilang miyembro ng pamilya. Kung hindi, kapag kumalat ang chismis, na ang pangalawang binibini ay isang impostor. Kapag naglakad siya sa kalye, baka mapatay siya ng mga tao. Tiyahin, karapat dapat akong mamatay. Hindi pa po ako natatanggap ni ina sa bahay, nagkasakit na siya. Sa harap ng pamilya ng punong ministro, nagdulot pa ako ng away sa magkapatid. Ngayon, maging si ama, dinudugo na ang daliri para sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, mas gugustuhin ko pang manatili sa probinsya habang buhay. Hindi ko po kailangan ng kayamanan ng ama. Ang gusto ko lang po ay ang kaligtasan at kalusugan ng aking ama. Ayokong masaktan si ama nang dahil sa akin. Maliit na demonyo.
Minamaliit ko ang bibig mo. Kamahalan na Empress, sinasabi ng batang ito na lumaki siya sa probinsya, pero nakikilala niya ang Wawanbo, isang mamahaling at bihirang tela. Talagang kainahinala, nag-aalala po si ama na baka may kumuha ng posisyon niya. Baka ang tunay na pangalawang binibini ay nagdurusa pa rin sa labas. Ano na ang gagawin natin? Kapag naiisip ko ito, nadudurog ang puso ko bilang ina. Tama po, kamahalan na Empress. Kung siya talaga ang pangalawang binibini, kung magsagawa po siya ng blood test, iyon na po ang pinakamagandang paraan para mapatunayan ang pagkatao niya. Wala naman pong masama doon para sa kanya. Magsalita ka nga. Hindi ba't sumusunod ka sa pagiging masunurin sa magulang? Hindi mo ba kayang tiisin na makita ang kamahalan na Empress at si Ina? Na nag-aalala at hindi makatulog dahil sa pagkatao mo. Yui. Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mong magpa-blood test? Natatakot ka ba talaga? Mga bantay. Magdala kayo ng mangkok ng tubig. Kamahalan na Empress, mahalaga po ang dugo ng pamilya Ye. Pakiusap po, kamahalan, maunawaan niyo po kami. Ang tapang mo.